Maring hindi po tayo makita sa Facebook, no, kasi baka may mga issue kailangan tayong ayusin doon sa ah, broadcasting. So check ko pa mamaya kung ano yung mga anong yun. Anyway, i-record muna ni Jess itong ano, tapos i-upload natin mamaya yung preaching. So hindi ko rin masagot kung ano yung problema ng ano live streaming. Anyway, tayo po ay papatuloy ng ating gawain at sa umaga pong ito ay papatuloy natin ang ating tiningnang mga talata last time, no, sa unang Pedro, at ito ay parang karugtong ng ating tiningnan nung mga nakaraang linggo after ni Brother Jerry. So makibukas po ulit kayo sa unang Pedro, mga talatang kabanatang 3, mga talatang 21 to 22. Unang Pedro chapter 3 verses 21 to 22. At ito yung ating huling titingnan bago tayo dumating doon sa chapter 4. Ang mga talatang ito ay ganito ang pagkakasabi ni Pedro: at ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamalaan at ang kapangyarihan. Uriyan pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami naninikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Kami nagpapasalamat sa pagkakataon marinig namin ang iyong salita, at nawadalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, na siyang tumulong sa amin, ang purong pagtatalakay na iyong salita ang aming gawin, at ang mga makikinig ay buksan mo ang kanilang puso upang ito'y maunawaan at matanggap ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ito'y maging malinaw at kapikapinabang sa amin, makatulong sa amin sa aming paglagong Kristiyano. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong mga nakaraang linggo, tiningnan natin ang mga talatang bago nito, no, na actually itong talatang tinitingnan natin ay isa sa pinakamahirap i-explain, no. One of the very difficult passages itong 1 Peter, itong mga talatang ating tinitingnan. But bagaman ganon ang pagkatingin sa mga talatang ito, ay tingnan natin ang talatang susunod. Noong mga nakaraang linggo ay tiningnan natin ang kahalagahan ng paghihirap ng Panginoon at ang kanyang proklamasyon na siyang pinapakita sa atin na ang Panginoong Kristo ay napagtagumpayan na ang lahat ng mga bagay na pwede nating pagtiisan at pwede nating maging dahilan upang wag tayong magpatuloy. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa dahil sa mga kasalanan ng isang matuwid, dahil sa di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. At yan ang pinaka-purpose kung ang nangkamatay ng Panginoon upang tayo ay muling dalhin sa cross, na siyang naging paraan upang tayong mapalaya sa kasalanan. At dito, ang isa pang makita nating sinabi na siya ay ito yung isang mahirap na passage. Nang gayon ay siya ay pumunta at mangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sinabi natin na mayroong tatlong pagpapaliwanag ito, at ang isa doon ay ang sinasabi na ang unang pagpapaliwanag noon ay yung espiritu that is referring to the unsaved spirit in Noah's days, na si Kristo ay ipinahayag na doon in the spirit sa pamagitan ng
mensahe in the days of Noah. Sa pagkatauhan ni Noah, na makikita natin na si Noah ay isang herald of righteousness because at that time maraming tao ang hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, pinagtatawanan nila. Saan manggagaling ang bagyo o saan ang baha upang malunod ang mga tao for 120 days. So, ang sinasabi dito, the Spirit of Christ is speaking through the prophets, and Christ is not preaching the gospel through Peter doon sa persecuted minority. Yan ang isang parang tinitingnan nating pagpapaliwanag nitong spirit and prisoner. Ang isa pang tinitingnan natin na pagpapaliwanag naman ito ay itong mga espiritong binabanggit dito ay yung mga fallen angels na tinapon doon sa impyerno. Actually, ito isang kulungan ng mga espiritu na nag-aantay ng final judgment. Ayan ang isang pagpapaliwanag din nung isang teksto na ito. Sinasabi nila ng mga interpreter that the Son of God is the angel who sinned by cohabiting with human women. At yon ay nilagay sila doon. At ang pangatlong pagpapaliwanag nito na hindi natin tinatanggap na ang idea na ang Panginoon ay nag-offer ng second chances o ng kaligtasan sa mga nandun sa impyerno. At yun ay hindi natin tinatanggap. Maaring yung dalawa ay pwede pa. Pero ito ay hindi. So, itong makikita natin na ito yung isang bagay na binibigyang pansin dito noong mga nakaraang talata. Ngayon sa araw na ito ay titingnan natin ang pinakadulong bahagi nito na kung saan nabanggit ang bautismo at nabanggit ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya sa umaga ito ang ating titulo, Holiness and the Highest Authority, na binibigyan pansin natin ang mensahe na ang resurrection, ang pagkabuhay muli ng Panginoon, Christ's resurrection has placed Him to the highest place of power and authority that believers should not fear anymore because Christ has triumphed. So dito makikita natin ang katagumpayan ng Panginoon na mula sa kanyang pinagdaanang paghihirap, from that suffering, dito makikita natin ang exaltation ng Panginoon sa kanyang paghihirap. At ano yun para sa atin? Kung makikita natin dito sa mga talatang tinitingnan natin, una natin bigyan, ano ba itong virtue of baptism na tinitingnan natin? Ito ba ay water baptism? Kasi ang sabi niya ng bautismo na sa inyong kalarawan ang nagliligtas sa inyo. Yung bang ibig sabihin ni Pedro? So tingnan natin yan. Tingnan muna natin, ano ba itong ministeryo ni Noah? Ano ba ang relasyon na sinasabi ni Pedro sa mga mambabasa at ang ministeryo ni Noah na binabanggit dito ni Pedro? Para maintindihan natin itong binabanggit niyang baptism. Si Noah ang masasabi nating preacher of the righteousness during that very difficult period of history. He walked with God and he preached the truth, sabi nga natin, for 120 years. At diyan sa period na yon ay walang naniniwala sa kanya na paano magugunaw ang mundong ito. Hindi alam ng mga tao. Kaya nga, laging binabanggit na description as of the Noah's days, ang panahon natin ngayon, sapagkat marami na mga tao ang hindi naniniwala sa mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga ilan ang laging description as of the days of Noah. At makita naman natin ngayon,
maraming mga tao ang hindi na naniniwala sa Panginoon. And as the new society decay around them and persecution began, they would think of the Lord's word. So makita natin dito si Noah na man of God kept doing the will of God even na tingin natin parang failure. They would certainly encourage para ma-encourage yung mga mangbabasa na bagamat sila naghihirap kasi tatandaan natin ang kinakausap ni Pedro dito ay yung mga dumadaan ng pagtitiis at pagsubok doon sa imperyo na yon. And as they saw the society, makita natin dito na ito yung pinagdaanan ni Noah noon na maging encouragement sa inyo na even though ganon ang sitwasyon, they can see the work of God at that time. Pero isang connection na pwede nating tingnan dito, ang binabanggit na flood picture. Paanong binanggit na yung pagbabaha ay isang type ng experience, ng Christian experience on baptism. Yung bautismo, sa atin, itong mood natin ay immersion, ito ay picture. Pag tayo nilulubog sa bautismo, di ba, nilulubog tayo at inaahon uli. Picture siya ng ating kamatayan ng Panginoon at ang kanyang pagkabuhay muli. Maraming mga tao ngayon na hindi na siniseryoso ang bautismo. Maring may mga tao na hindi binibigyan o pinagbibigyang importansya ang baptism, especially sa iglesia. Pero at that time, in the early church, napaka-importante o big deal sa kanila yung baptism. Sapagkat through baptism, it is a clean break with the past. Kaya nga makikita natin may mga kwento na nung sila ay naging Kristiyano ang nagpabautismo, itinakwil sila ng pamilya. To that point, tinakwil sila ng kanilang mga kaibigan. Tinakwil sila ng kanilang, hindi sila nagkaroon ng trabaho. Because at that time, pag ikaw ay babautismoan, they carefully the candidate is being interrogated before siyang dumaan ng bautismo. Maring sa atin ngayon, binabautismoan as an initiation rites or to join the church. But then, it was a big deal. It was a separation or a clean break from the past. It is saying that I am now in allegiance with Jesus Christ. At ito ang aking pagpapakita na simbolo na ako'y susunod sa Panginoon. Hindi nakakapagligtas ang bautismo, tandaan natin yan at mamaya i-elaborate natin yan. Pero ito ay nagsasabi sa atin, ito yung ating pagtaas ng kamay na Panginoon, susunod ako sa iyo. Through baptism. Kaya nga hindi tayo nagpapataas ng kamay pag tatanggapin mo ba ang Panginoong Hesukristo? Hindi natin ginagawa yun sapagkat ang tamang paraan para sinasabi nating I am for the Lord Jesus Christ is through baptism. Yan ang ating pagsasabi na ako'y susunod sa Panginoon irregardless kung anong mangyari. That flood is a picture of death, burial, and resurrection of Jesus Christ. The water being buried on the earth in judgment so they could be lifted up for the Lord. At yun ang isang example na may kita natin na nangyari kay Noah. Na yung buong mundo ay nalunod o sila ay lumubog sa judgment ng baha. Ngunit itong pamilya ni Noah, 8 sila, ay they were safely sailing doon sa
judgment na yon. Kaya nga at that time, the ark is a picture of salvation. Noah and his family were saved by faith because they believe God. And they enter to the ark of safety. Kaya nga ang mga makasalanan ay pwede silang maligtas pag sila'y nanampalataya at magtiwala sa Panginoon. Ngayon, ito'y binanggit ni Pedro dito. Noah and his family were saved by the water. Pero dapat nating i-explain na itong bautismo na sinasabi dito ay hindi nakapagliligtas, but the resurrection of Christ is the one that saved. Kaya merong clarification si Pedro dyan na sinabi niya, at ang bautismo na siyang kalarawan nito ay nagliligtas ngayon, hindi sa nag-aalis ng karumihan ng laman, para matanggal yung misunderstanding na ang bautismo ay nakaliligtas. Pero on what basis that this baptism save us? From what area? The water on the body or the body that's placed on the water cannot remove sin. Only the blood of Jesus Christ. However, baptism can save us from one thing, bad conscience. Yung ating konsyensya ang siyang nililinis dito. Ito yung panawagan ni Pedro sa mga nambabasa na napakahalaga ng isang magandang maayos na konsyensya. It is important in our witness. Kasi pag tayo, ang ating pamumuhay, ang ating testimony ay sira, hindi tayo makakapag-witness ng iba. Meron silang masasabi. And this baptism help us that we can have a good conscience to being faithful and committed to Christ that is expressed by baptism. Kaya nga, sa King James, makikita natin na meron dyan nilagay na the answer. Ang answer na yun, it's a pledge or a demand na I, as a person, as a believer, I am signing a contract with God that I will do and pledge to say and obey the terms of that contract. Kaya nga sa iglesia, meron tayong tipanan, di ba? Nakalagay sa likod ng Biblia, merong mga nakasulat na tipanan dyan. Ito yung contract na ating sinisignify that I will willfully obey by the help of God. Yun ang nililinis ng Panginoon dito. Yun ang binibigyan pansin kung kaya tayo ay nililinis ng ating konsyensya. Kaya nga sa atin, pag tayo ay nagniyayak o isang nakakilala o nanampalataya, sumunod sa Panginoon, ay nagsasabi na ako ay willing na magpapabautismo. Piniprepare muna natin. Meron tayong 1 month in abeyance para yung kanyang testimony ay i-check natin. At tinatanong natin kung totoo nga ba talaga siyang nanampalataya. We are preparing that man, yung kanyang conscience. We are preparing that convert for baptism if he really intended to obey the Lord of God and to serve Him and to break with the sinful past. Baptism is a testimony that we encourage them to be true to Christ. Kaya makita natin na big deal ang baptism ng early church. Excuse lang po. Ito yung totohanan na maglilingkod ako sa Panginoon. Ano ba ang mangyari? Meron mang pagtitiis dyan. At lalong-lalo na itong sinusulatan ni Pedro dito ay mga mananampalataya na naghihirap at that time sa kamay ng mga
ng imperyo ng Romano. Nung powerful na power at that time na kung saan itong mga mananampalatayang ito ay tinitingnan nilang low-class citizen. That baptism is a counterpart, what is represented by the blood, the fulfillment of the Old Testament deliverance from judgment. Kaya nga sabi, it is not concerned about the external washing, but the conscience. The proclamation of the gospel, that salvation from sin, the punishment, is announced through Jesus' death and resurrection. And that stir our conscience, and the Spirit bring conviction. Kaya the pledge of God conscience to God. Maring mahirap i-translate ito sa Greek sapagkat ang ibig sabihin nun, the conviction of the sin by the Spirit in the human mind calls for a resonance of faith and commitment to Christ and His work. Kaya nga, it is concretely or contractually na that act of baptism and that saving faith is expressed in baptism. That salvation comes to the people of God because Christ have risen from the dead. Yun ang kahalagahan ng baptismo. Hindi siya nakapagliligtas, pero ito ay paraan para sabihin natin na I am ready, I am willing to submit myself, to be committed to Christ. Ito yung representation, ito yung visual representation. Yung ating konsyensya ang nililinis, yung ating kaisipan ang inaayos. Sa ating paglubog sa kasalanan, sa kamatayan, tayo ay patay sa kasalanan at tayo binuhay muli ng Panginoon sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli at tayo ay meron ng kalayaan. Kaya nga si Jesus, nung siya ay pumunta doon sa sinasabi nating mga espiritong nasa bilangguan, sinasabi nito na si Jesus ay nagtagumpay na sa lahat ng mga bagay na makapagpapahirap sa atin. Even to the demons that are in bondage. Yun ay pagpapakita na ang Panginoon nagtagumpay na. Kung kaya wala tayong dapat ng katakutan sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay. So sa atin ngayon, our Christian today, ano yung lesson nito? In our time, first of all, dapat nating tandaan na ang mga Kristiyano, we have to expect opposition. Dahil nga iba na ang ating kaisipan, iba na ang ating mga hiling, iba na yung ating kinagugustuhan, hindi na yung bagay ng makamundo. As we come to Christ, as we follow Christ, there is always an opposition. There will always an incitement of anger, especially dun sa mga tao na hindi nagmamahal o hindi nakakilala sa Panginoon. And even we can say that Jesus Christ lived a perfect life in this earth, yet He was crucified sa kamay ng mga kriminal. How much more in our lives? As we obey carefully the Word of God, there will be a time that will be suffering for our being well-doing. Kaya nga, sinabi niya dito, kung kayo'y naghihirap for righteousness' sake, magalak kayo. Sapagkat ang Panginoon ay unang pinagdaanan niyan.
Ang pangalawang bagay na makikita natin dito for us to see this, that Christian must serve God by faith and us to trust in result. Si Noah, imagine niyo na lang, ilagay niyo yung kalagayan sa in the shoes of Noah. Na ikaw for 100 years, 120 years share ng salita ng Panginoon at walang nakikinig sa iyo. Noah served God for that long. And yet, only God kept that 7 person from that plan. Yet God honored him, and for those people, that 7 people, we can take courage. Na bagamat parang tingin natin it's a failure when Jesus Christ died on the cross, but for us, it is a victory. Maring may mga pagkakataon sa atin, sa ating buhay, that we seems it's a failure. But there is always a time that God used that failure for our lesson and for our experience. Kaya nga walang tapon sa ating Panginoong, sa ating mga experience sa pag tayo nasa Panginoon. It is always a part of that cleansing, of that building up ng Panginoon. God prepared yung mga bagay na yon for our good. And we could also be encouraged because we are identified in Christ's victory. Yung baptism, it's a picture na ito in-explain sa Romans 6. It is the baptism of the Spirit that identifies the believer in Christ. Yun ang picture ng water baptism. And it is through that Spirit power that we can live for Christ and to be a witness for Him. Bagamat maraming opposition, lalo-lalo na yung mga darts of arrow of Satan na laging kinukutya tayo, na laging nandyan para ibagsak tayo, ang katagumpayan ni Jesus, ang kanyang pagkabuhay na muli, ay isang panghawakan natin ng ating katagumpayan. He has triumphed. And always remember that baptism identifies us with Christ and give us the witness that we have broken with the old life. Na tinalikuran natin ang ating dating pagkatao, ang ating dating buhay na makasalanan, at sa tulong ng Panginoon, tayo ay makapamumuhay ayon sa kanyang kalooban. If believers is to have a good conscience, pag tayo ay may tamang konsensya, may tamang pagtingin ng mga bagay, ang ating always tendency is to obey God. So yan ang unang punto na nakita natin. That Christ has triumphed, and we can see that in baptism, the virtue of baptism. At yun ay inisa-isa natin. Pangalawang bagay na makita natin ay yung kanyang pagkabuhay na muli. The resurrection of Christ. Napakaganda sinabi dito no sa 22 no, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos at naipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamalaan at mga kapangyarihan. Ano sinasabi nito? The resurrection of Christ is our living hope. It is our hope.
One, the resurrection of Christ speak of His highest authority. Siya na may buhay muli sa mga patay, He was ascended to the throne of heaven. The Savior is now seated at the right hand of God. Anong ibig sabihin nito? Being told na ang Panginoon ay nasa kanang kamay ng Diyos, it speak of power, it speak of authority. Kaya nga walang ibang mediator kundi siya lang. Hindi si Mary ang mediator. The Lord Jesus Christ, sa Kanya lang tayo makakalapit. That position of ascension that He is now sitting at the right hand of God, it speak of triumph. Sinasabi nun na yung kaligtasan, that the work of salvation is accomplished. It is finished. Tapos na. Yun ang isang bagay na makikita natin na nangyari. Yung kanyang kamatayan ay nagdala sa kanya sa kanyang karurok-rurok na kapangyarihan. It declares that He is God. The work of salvation is complete and was accepted by God the Father. Tinanggap ng Panginoon ang offering, ang kanyang kamatayan dun sa krus bilang kabayaran ng ating kasalanan. Para takpan ang ating kasalanan, tinanggap ng Panginoon yon. Naluwalhati ang Panginoon doon. At ang kanyang pagkabuhay na muli ay nagsasabi sa atin na ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng Panginoon. So tinignan natin yung baptism, ngayon tinitingnan natin yung resurrection, yung kahalagahan nito para sa atin. And that risen Jesus Christ give us the power that we need for our daily lives. That we can serve God and live a life, a holy life for Him. The right hand of God is the place of Jesus' exaltation. At ano para sa atin ito? It speaks that believers, sinasabi nito na tayo na mga mananampalataya, we can sit with Him in the heavenlies. We can reign with Him in life. At ngayon, ang ating Panginoon ang siyang namamagitang pari sa mga iglesia, the high priest sa mga iglesia, ang ating advocate. Na bagamat tayo ay maraming sinasabi si Satanas sa atin na binababa tayo, ang ating Panginoon Jesus ang magsasabi sa atin, yan ang aking anak. Kaya pagbabalikan natin yung eksena ni Job, di ba? Hindi naman alam ni Job na ang Panginoon ay pinayagan niya si Satanas para inflict yung mga karamdaman na yon. Ano ang pinaka-purpose? Para ipakita sa dyablo na itong anak kong itong si Job ay hindi ito naglilingkod sa akin para lang sa mga material na bagay na natatanggap niya, kundi mahal niya ako. And the Lord Jesus Christ is our advocate na siya nagsasabi nito, na ipinamumukha niya sa dyablo na ang mga anak niya ay tunay na nagmamahal sa kanya. That right hand of God the Father is also saying to us that Jesus Christ is preparing for us a place, and that one day will come
and will receive us. Kaya ito yung dalawa makikita nating huling bagay na nabanggit dito. Yung virtue of baptism and this resurrection. Baptism and resurrection na siyang pwede nating tingnan. Na bagamat hindi nakapagliligtas ang bautismo, ito'y nagsasabi sa atin, nagpapaalala sa atin na ako ay talagang para sa Panginoon. I sign a contract with God that I will follow Him. And this resurrection is telling us that Jesus Christ have overcome. He is triumphant. At basahin natin yung huling talata, 22. Na umakyat sa langit, nasa kanang kamay ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga pamalaan, at ang mga kapangyarihan. He has victory over all, angels, authorities, and power. And Christ has the ultimate power, has the highest authority, for He has triumphed. And that triumph, we also experience. Kaya nga, even yung mga fallen angels are subject sa Panginoon. Napagtagumpayan na ng Panginoon ng lahat ng bagay na yon. Kaya nga bilang Kristiyano, wala tayong pwedeng ikatakot. If really we want to serve God, serve it with all your might. Love Him with all your might. Walang restriction. Why? Because God has triumphed everything. Even yung kamatayan, yung karamdaman, maaring na-experience natin yan in this life, but in the other side of heaven, in the other side of life, we will be living for Him for all eternity. Because God has triumphed. At yan isang challenge na dapat nating tingnan. As we embrace the life of Christianity, let it always remind us that we do not, when we give ourselves to the Lord Jesus Christ, when we believe in the Lord Jesus Christ, we give our life to Him and let His will done in our life. Yes, may mga suffering na dumaraan sa atin. Gaya nito nakikita natin na binabasa natin na sulat ni Pedro sa mga naghihirap na mga mananampalataya. But that suffering are just momentarily compared to the vastness of the joy that we will experience through Christ, who is seated now at the right hand of God. Christ has triumphed over all His enemies. And now He ascended to the right hand of God. All the angels, the demonic power are subject to Him because Jesus Christ is Lord and Christ. Ano para sa atin yan? We can rejoice in our suffering, knowing that the Lord Jesus Christ has triumphed. Jesus Christ has accomplished His work on the cross. At siya'y binuhay na muli. Now He is on the exalted, the place of prominence, the place of power, the place of majesty, the place of authority. Kaya meron tayong waiting, all hail the power of Jesus' name. At yun ang gustong bigay na punto sa atin ni Pedro. That even in our suffering, we can rejoice because Christ has triumphed. Christ's resurrection has placed Him to the highest place of power and authority.
that every believer should not fear anymore because he has triumphed. At yun ang pwede nating tingnan. Mga kapatid, ano yung kalagayan ng buhay natin ngayon? Tayo ba ay mananagumpay o tayo ay talunan? Tayo ba ay patuloy na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos o tayo ay unti-unting nadadala na sa kapangyarihan ng kadiliman? If we truly are a child of God, we will triumph because Christ has triumphed. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa paalala sa amin ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamalaan ay nasa iyong kamay. Dalangin namin, Panginoon, na lagi naming isiping ito na ang aming pinaglilingkurang Diyos ay buhay at mananagumpay. Ano man ang aming pinagdadaan ng kahirapan, sakit ng kalooban, mga kapighatian, karamdaman, ang mga bagay na ito'y panandalian lamang kumpara sa kalwalatian na nasa Panginoong Jesucristo. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kamatayan at pagkabuhay na muli at kami ay naging beneficiary ng iyong ginawa doon sa krus. Nawa, Panginoon, pahalagahan namin ang mga regalong ito, ang mga pribilehiyong ito, ang mga kapangyarihang ito mula sa Panginoon. Na iyong mga anak ay kailanman hindi talunan kundi mananagumpay dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos na nagtagumpay at nananagumpay sa lahat ng mga bagay na magpapahirap sa amin. Tunay nga, Panginoon, dalangin namin na patuloy kaming magtiwala sa iyong kalooban, sa iyong kapangyarihan. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na sa araw-araw ay laging lumakad ayon sa iyong kalooban. Iwaksi ang kasalanan, iwaksi ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, sa pamagitan ng iyong biyaya, at kami lumakad na may katagumpayan sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, at nawa ito ay lagi naming alalahanin na kami isang mananagumpay sa biyaya ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.